Nagsimula ang pelikula kay Isabel, siya ay isang magandang batang babae na nag-e-enjoy ng bakasyon sa beach kasama ang kanyang mga magulang, nakababatang kapatid na si Victor, at ilang mga kaibigan ng pamilya. Naghiwalay ang kanyang mga magulang 7 taon na ang nakalipas, at mula noon ay kasama na niya ang kanyang ina at amain. Sa tanghalian, tinanong ni Isabel ang kanyang ina kung pwede niyang dalhin si Felix sa bahay, ang bago niyang kaibigan, pero tumanggi ang ina dahil kahapon lang sila nagkita. Mamaya, naiinip si Victor at naglalakad-lakad sa paligid ng kwarto, tinitingnan kung ano ang ginagawa ng lahat. Gayunpaman, nang marating niya ang silid ni Isabel, napansin niyang nagsasaya ito at nagulat siya sa kanyang nakita. Kinabukasan, naglakad sina Victor at Isabel papunta sa dalampasigan para magpahangin, at dumating din si Felix sa lugar. Pagkatapos, inimbitahan niya si Isabel sa isang party ng gabing iyon, na masigla naman niyang tinanggap. Noong gabing iyon, naghahanda si Isabel para sa party at humingi ng tulong kay Victor na kausapin ang kanyang mga magulang para makalabas siya sa bahay. Pagkatapos, dumating siya sa party at nagpalipas ng oras kasama si Felix. Pagkatapos, pumunta sila sa dalampasigan at naghalikan, hanggang sa sila ay naglaban, at sa huli, sila ay nagbakbakan ng husto. Pagkatapos, naglakad pauwi si Felix kasama si Isabel, at nagpaalam sila sa isa't isa. Pagkalipas ng ilang sandali, pumasok si Victor sa kwarto ni Isabel at tinanong siya kung ano ang nangyari kanina, at tapat niyang sinabi na nakipagbakbakan siya kay Felix. Gayunpaman, nang tanungin siya ni Victor na sabihin sa kanya ang lahat ng nangyari, binebaliwala siya ni Isabel at sinabihan siyang itago ito. Kinabukasan, pumunta si Isabel sa dalampasigan kasama ang buong pamilya niya. Sumali rin si Felix sa kanila, at sa puntong ito ay napagtanto niya na wala ng pagmamahal si Isabel para sa kanya. Noong gabing iyon, nag-enjoy ang pamilya habang ipinagdiriwang ang ika-17 kaarawan ni Isabel, at makalipas ang ilang araw, natapos ang bakasyon at nagpa siya ang pamilya na umuwi. Habang pauwi, napansin ni Isabel si Felix mula sa sasakyan pero hindi niya ito pinansin. Sa susunod na eksena, makikita natin si Isabel na nakasuot ng pormal na damit at naglalakad patungo sa isang hotel. Pumasok siya sa kwarto 675 at nakilala ang isang matandang ginoo na ang pangalan ay George. Humingi ng tawad ang lalaki sa kanya dahil hindi niya sinabi ang tunay na edad niya sa website, na sinagot ni Isabel na wala siyang pakialam dito. Sinabi niya sa lalaki na ang pangalan niya ay Leah at siya ay 20 taong gulang. Pagkatapos, nagbakbakan ang dalawa, at pagkatapos ay kinuha ni Isabel ang ilang pera mula sa lalaki at umalis. Sa daan pauwi, nagbabasa si Isabel ng libro sa subway at umuwi na parang walang nangyari. Itinatago niya ang perang kinita niya sa aparador at nagtungo sa banyo para maligo. Ilang minuto ang lumipas, pumunta siya sa isang website gamit ang kanyang palayaw na Leia, at nanood siya ng ilang mga adult video. Kinabukasan sa paaralan, nag-usap ang mga estudyante tungkol sa tula at mga kasiyahan ng romansa, at pinag-usapan din nila kung paano nila ginugol ang kanilang bakasyon sa tag-init. Pagkatapos, nalaman ni Isabel mula sa isang kaklase na may isang matandang lalaki na nakipagkita sa kanyang kapatid, at nakipagbakbakan siya rito kapalit ng isang mamahaling bag. Sinasabi niya na dapat i-save ni Isabel ang kanyang numero sa telepono. Nabigla si Isabel at tinanong kung seryoso siya, pero siniguro ng kanyang kaibigan na nagbibiro lamang siya at ayaw niya sa mga mamahaling bag. Pagkatapos, tumanggap si Isabel ng isa pang alok na makipagbakbakan sa isang negosyante para sa €300. Dumating siya sa hotel sa hapon at nakita niya ang lalaki sa lobby ng hotel. Pagkatapos, pumasok ang dalawa sa isang silid kung saan humiling ang lalaki na kainin ang kanyang pangalawang ulo habang siya ay nanonood at nagagalak sa kanyang sarili. Kapag natapos na sila sa kanilang ginawa, hindi ibinibigay ng lalaki ang buong halaga, at nang hilingin ito ni Isabel, nagbanta ang lalaki na isusumbong siya sa kanyang pamilya. Wala nang magagawa si Isabel laban sa lalaking ito sa puntong ito, kaya umalis siya sa lugar na may inis sa kanyang sarili. Pagkatapos sa subway, nakatanggap si Isabel ng text message na nagsasabing may interesado sa kanyang serbisyo para sa €500. Tinanggap ni Isabel ang alok ng walang pag-aalinlangan at dumating sa isang paradahan. Dahil ayaw na niyang maloko muli, walang pag-aalinlangan na pumayag ang lalaki, at nag-enjoy sila sa kanilang oras sa sasakyan. Pagdating sa bahay, hindi sinasadyang nakita si Isabel ng kanyang amain habang siya ay naliligo.
Pagkatapos, ipinaalam niya sa kanyang asawa na ito na ang pangalawang pagligo ni Isabel sa araw na iyon, at bilang tugon, sinabi ng kanyang asawa sa kanya na lahat ito ay usaping pambabae. Pagkatapos, inimbitahan si Isabel ng kanyang ina na pumunta sa isang opera theater, ngunit tumanggi siya, na sinasabing wala siya sa mood. Gayunpaman, nang kumbonsihin siya ng kanyang ina na kailangan niyang lumabas at tuklasin ang buhay habang siya ay bata pa, kaya nagbago ang isip ni Isabel. Pagdating nila sa opera theater, napansin ni Isabel ang isa sa kanyang mga kliyente na si George na kasama ang isang batang babae. Nakikita rin niya ang isang kaibigan ng pamilya, si Peter, na nasa bakasyon kasama nila sa tabi ng dagat na nagpapakita ng interes sa kanyang ina. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap si Isabel ng text mula kay George na nag-aanyaya sa kanya na makipagkita sa kanya sa isang hotel sa Miyerkules. Ang susunod na pagkikita nila ni George ay iba dahil sila ay umiinom at nag-uusap ng matagal. Kapag nagtatanong si Isabel kung sino ang babae na kasama niya sa teatro, inihayag ni George na siya ang kanyang anak na babae. Hindi nag-usap ang dalawa sa loob ng maraming taon, ngunit ngayon ay sinusubukan niyang ayusin ang kanilang relasyon. Habang nag-uusap sila, tinanong ni George kung marami pa siyang ibang kliyente na katulad niya, ngunit hindi siya sumagot. Pagkatapos nito, nagpatuloy sila sa pagkakaroon ng masayang oras na magkasama. Nang mapagtanto ni Isabel na namatay si George habang sila ay nagbakbakan, nagmamadali siyang pumunta sa banyo kung saan siya ay nadapa at tumama ang kanyang ulo. Napansin ni Isabel na umiinom si George ng gamot para sa bakbakan at na-overdose siya. Agad siyang umalis sa hotel nang hindi nagpaalam sa sinuman. Gayunpaman, pagdating niya sa bahay, sinabi ni Isabel sa kanyang ina na nadulas siya sa banyo at tumama ang kanyang ulo. Kinabukasan, 2 pulis ang dumating sa opisina ng ina ni Isabel at ibinunyag ang katotohanan tungkol sa buhay ni Isabel. Ang ina, nagulat, ay tumangging maniwala na kayang gawin ng kanyang anak na babae ang ganitong bagay, ngunit nang ipakita ng mga pulis sa kanya ang mga larawan ni Isabel sa labas ng hotel, siya ay nagulat sa kanyang natuklasan. Gayunpaman, sinabi ng mga pulis sa kanya na hindi nila arestuhin si Isabel at itinuturing siyang biktima, dahil siya ay menor de edad. Ipinaliwanag nila na kailangan nilang alamin kung siya ay lumahok ng kusa o pinilit. Pagdating sa bahay, sinuri nila ang laptop ni Isabel at natuklasan ang website kung saan niya ina-upload ang kanyang mga matamis na larawan. Natuklasan din nila ang perang itinago ni Isabel sa kanyang aparador. Pagkalipas ng ilang sandali, umuwi si Isabel mula sa paaralan, at galit na hinarap siya ng kanyang ina, nagtatanong kung bakit niya ibinibenta ang kanyang sarili. Sa totoo lang, hindi niya nauunawaan ang mga motibasyon ni Isabel sa paggawa nito dahil palagi naman silang may pera. Bukod dito, nag-aalala ang kanyang ina kung gumamit ba siya ng proteksyon habang nakipagbakbakan sa mga lalaking ito at tinatanong siya kung uulitin ba niya ito. Bilang tugon, sinabi ni Isabel sa kanyang ina na ang mga bagay na ito ay nasa nakaraan na, at tapos na ito. Susunod, ang ina, na labis na nababahala tungkol dito, ay nagsisimulang sisihin ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang asawa ay nagbibigay ng katiyakan sa kanya at hinihimok siyang huwag sisihin ang kanyang sarili. Sinasabi niya sa kanya na si Isabel ay isang magandang babae, at hindi na nakakagulat na may mga lalaking gustong makipagbakbakan sa kanya. Ngunit ang ina ay labis na natatakot dahil sa tingin niya, kung hindi namatay si George, magpapatuloy si Isabel sa paggawa nito. Kinabukasan, dumating si Isabel sa istasyon ng pulis at nagbigay ng tapat na salaysay tungkol sa kanyang naranasan. Sabi niya na isang araw pagkatapos ng paaralan, may lumapit na mas matandang lalaki sa kanya at inalok siya ng pera para sa isang bakbakan. Matapos ang ilang pag-iisip, nagpasya siyang dapat niya itong gawin, at sa simula, siya ay nadismaya, ngunit hindi nagtagal ay nasasanay na siya rito. Bumili rin siya ng pangalawang telepono para sa trabaho at nag-sign up sa isang website para makilala ang mga lalaki. Tinanong ng opisyal kung balak ba niyang gawin ito muli sa hinaharap. Sinasabi ni Isabel na ito ay isang karanasan lamang, ngunit binalaan siya ng opisyal na maaaring ito ay mapanganib dahil hindi niya alam kung sino ang kanyang makikilala. Ang mga batang babae na wala pang sapat na gulang ay madaling maging biktima, at madalas silang inaatake at kahit pinapatay. Noong gabing iyon, sinabi ng ina ni Isabel na kailangan niyang kumonsulta sa isang psychologist dahil naniniwala siyang maaaring may mga suliraning psychiatric si Isabel. Si Isabel, sa kabilang banda, ay nagsasabing hindi niya kailangan ng psychologist at sinisiguro sa kanya na ayos lang siya.
Pagkatapos noon, nag-isip ang kanyang mga magulang kung ano ang gagawin sa pera, iniisip nilang mas mabuti na e-donate ito sa isang charity, ngunit nag-alala si Isabel at idineklara na kailangan niya ang pera para sa kanyang sarili dahil siya ang nagtrabaho para dito. Kinabukasan, pumunta si Isabel at ang kanyang ina upang makipagkita sa isang psychologist. Doon, sinasabi ni Isabel na nais niyang bayaran ang doktor gamit ang perang kanyang kinita. Ayaw ng kanyang ina, pero sinasabi ng psychologist na siya ang nagtrabaho para sa pera at sa kanya ito. Noong gabing iyon, bumisita si Isabel sa tahanan ni Peter upang alagaan ang kanyang mga anak habang siya at ang kanyang asawa ay lumabas. Nang bumalik ang mag-asawa sa bahay, nag-alok si Peter na ihatid si Isabel pauwi, subalit, maliwanag na tutol ang kanyang asawa, kaya siya na ang naghatid kay Isabel pauwi. Sa daan, nauunawaan ni Isabel na sinabi ng kanyang ina sa pamilya ni Peter ang tungkol sa kanya, kaya't natatakot ang asawa nito. Gayunpaman, sinabi niya sa asawa ni Peter na hindi siya banta at dapat niyang bantayan ang kanyang asawa sa halip. Pagdating sa bahay, nakipag-usap si Isabel sa kanyang amain, na nagsabi sa kanya na nagagalit ang kanyang ina dahil sa kanyang mga ginawa, ngunit sa kabilang banda, tila hindi naman nababahala si Isabel dito. Tinanong niya ang kanyang amain tungkol sa kanyang personal na buhay at tinanong din siya kung ano ang tingin nito sa kanya. Gayunpaman, mahinahon na sinasabi ng lalaki sa kanya na dapat siyang maging mas mahinahon sa kanyang ina. Sa puntong ito, binago ni Isabel ang paksa at sinubukan siyang akitin, ngunit sa eksaktong sandaling iyon, dumating ang kanyang ina. Nang makita silang nagtatawanan ay pumasok ang ina ni Isabel, at ang mag-asawa ay pumasok sa silid tulugan. Ipinapaalam ng ina sa kanyang asawa na isang demonyo ang sumanib sa kanyang anak na babae, ngunit sinasabi ng kanyang asawa na ito ay isang tukso lamang at nauunawaan niya ang lahat. Pagkatapos, nagpa siya ang ina na makipag-usap muli sa kanyang anak na babae, ngunit hindi naging maayos ang kanilang pag-uusap. Habang nag-aaway sila, sinasabi ni Isabel na alam niya ang tungkol sa relasyon nila ni Peter, at nang tanungin ni Isabel kung nakipagbakbakan ba siya rito, hindi sumagot ang kanyang ina. Kinabukasan, bumalik si Isabel sa psychologist at ipinaalam na wala siyang naramdaman habang nakipagbakbakan kasama ang maraming lalaki, ngunit nang naisip niya ito sa bahay o sa paaralan, nais niyang subukan muli. Sinabi rin ni Isabel na nagustuhan niya si George at nasiyahan siyang makipagbakbakan sa kanya dahil iba siya. Gayunpaman, naniniwala siyang siya lamang ang may pananagutan sa pagkamatay ni George at siya ay napaiyak. Kinabukasan sa paaralan, sinabi ng pinakamatalik na kaibigan ni Isabel na nakipagbakbakan siya sa isang lalaki at nawala na ang kanyang pagkabirhen, subalit, hindi ito naging maganda, at ngayon ay hindi na siya pinapansin ng lalaki. Pinapakalma siya ni Isabel, sinasabi na normal lang ito sa unang pagkakataon, at nagmumungkahi na pumunta sila sa isang salo-salo mamaya. Nang gabing iyon, dumating ang kaibigan ni Isabel para sunduin siya, at silang dalawa ay pumunta sa salo-salo. Doon, umiinom si Isabel ng ilang cocktail bago lumabas sa balkonahe kung saan niya nakatagpo ang kanyang kaklase, si Alex. Ngayon, mukhang may gusto na si Alex sa kanya at nagtatanong kung pwede ba siyang humalik sa kanya. Walang pag-aalinlangan, pumayag si Isabel, at naghalikan ang dalawa at nagsayaw ng magkasama. Pagkatapos noon, naglalakad-lakad sila sa lungsod buong gabi, nag-uusap tungkol sa kanilang mga buhay. Matapos ang ilang panahon, ang eksena ay lumilipat sa sesyon ng tagsibol, at sina Alex at Isabel ay nasa isang relasyon. Gayunpaman, wala namang nararamdaman si Isabel para sa kanya, at tinatapos niya ang kanilang relasyon. Malinaw na nababahala si Alex dito, ngunit tinatanggap niya ang kanyang desisyon at umalis. Pagkatapos noon, kinuha ni Isabel ang kanyang lihim na SIM card at ipinasok ito sa kanyang telepono. Pagkapindot niya sa telepono, maraming mensahe ang lumabas, at siya ay ngumiti at nakaramdam ng kasiyahan. Sa susunod na eksena, dumating si Isabel sa parehong hotel kung saan siya dati pumupunta. Matapos maghintay ng ilang sandali, lumapit sa kanya ang isang matandang babae at sinabi na siya ang asawa ni George. Sinasabi niya kay Isabel na alam niya ang lahat tungkol sa kung paano sila nagkakilala at sa kanilang mga pribadong buhay. Humihingi ng tawad si Isabel sa kanyang pagkamatay, ngunit ipinaalam ng babae sa kanya na hindi niya ito kasalanan dahil siya ay may sakit na. Sa halip, natutuwa siyang namatay si George habang nakipagbakbakan sa isang magandang babae tulad niya. Inaalok niya si Isabel ng €300 at hinihiling na samahan siya sa kwarto na may numero na 1695 kung saan namatay ang kanyang asawa.
Pagdating sa silid, inisip ni Isabel na sinusubukan ng babae na samantalahin siya at tinanong kung kailangan ba niyang maghubad, ngunit sumagot ang babae na hindi ito kinakailangan. Siya ay humiga sa kama at inimbitahan si Isabel na sumama sa kanya. Hinahaplos ng babae ang mukha ni Isabel at sinasabi sa kanya na siya ay isang magandang babae. Maya-maya, pareho silang nakatulog, ngunit ilang sandali lamang, nagising si Isabel na nag-iisa sa silid na may pera na iniwan sa counter para sa kanya. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.